Hindi pala kawalan ang pagtatapos ng isang chapter. Ito pala ang simula ng pinakamagandang chapter ng buhay ko. Kasi alam mo, hindi naging madali ang huling 8 buwan ng buhay ko. May mga bagay akong pinagdaanan na hindi ko inakala na mararanasan ko. At may mga araw na question ko ang sarili ko, yung mga desisyon ko. At dumating ako sa punto na kailangan kong humingi ng professional help. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil gusto kong mas maintindihan yung sarili ko. Gusto kong matutong gumawa ng maayos at responsableng mga desisyon. At higit sa lahat, gusto kong siguraduhin na okay ako para sa mga taong umaasa sa akin. At doon ko mas naintindihan, hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Minsan, yung paghingi natin ng tulong ay isa sa pinakamalakas na paraan ng pag-aalaga natin sa sarili natin. At sa lahat ng nangyari, naniniwala ako na iningatan ako ni Papa Jesus. May mga bagay na inalis sa buhay ko na akala ko noon pagkawala. Pero baka inilayo pala ako sa mga bagay na hindi na mabuti para sa akin. Hello mga ka-diary! Welcome back po sa The Ursa Diaries. At iba ang episode na ito. Because if you've been with me from episode 1, alam ninyo kung gaano kahaba at kabigat ang journey na ito. Nagsimula sa season 1 na maraming tanong. Ano ba talaga ang nangyari sa buhay ko? Paano ako magsisimula ulit? Saan ako pupunta mula rito? Maraming bakit? Maraming gabi na nag-iisip. Maraming pagkakataon na hindi ko alam kung tama pa ba yung ginagawa ko. At sa loob ng 8 buwan, marami nang nagbago. Oo, may mga taong nawala, may relasyon na natapos, may trabaho na nawala, may mga pangarap na kailangan ko ulit baguhin. At may mga bahagi ng sarili ko na kailangan kong kilalanin ulit. Pero habang tumatagal, may isang bagay akong natutunan. Hindi lahat ng pagkawala ay pagkatalo. Kung tutuusin, season 1 was really about letting go. Pagbitiw sa mga taong hindi na para sa akin. Pagbitaw sa isang relasyon, pagbitaw sa mga expectations, pagbitaw sa mga bagay na matagal kong pinilit hawakan. At higit sa lahat, pagbitaw sa dating version ng buhay ko. Yung version na matagal kong pinilit maging para sa ibang tao. Ngayon, mas malinaw na sa akin. I don't need my old life back. I need to build a new one. Hindi ko kailangan ibalik ang dating buhay ko. Kailangan kong bumuo ng bagong buhay. Mas marami akong natutunan, mas malinaw na sa akin kung ano ang gusto ko. Mas malinaw din kung ano ang hindi ko na pwedeng tanggapin. Hindi na ako basta-basta nagpapapasok ng sino sa buhay ko. Kasi mahalaga sa akin yung peace, katahimikan ko. Hindi lahat ng nagpapakita ng interes sa akin, kailangan kong bigyan ng puwang. At hindi lahat ng taong gustong pumasok sa buhay ko, pwede kong papasukin. At hindi ko kailangan madaliin. Yun ang pinaka-importante sa akin. Hindi ko kailangan magmadali para lang masabing
may kasama ako. Mas gusto kong maging mag-isa kaysa mapunta ulit sa isang bagay na magulo. Ayaw ko na ulit mangyari na mawala ulit yung pagkakakilala ko sa totoong ako. Hindi na ako takot ngayon magsabi ng no. Alam ko na hindi na ako nahihiyang protektahan yung peace ko. At hindi ako desperadong patunayan yung worth ko sa ibang tao. Because I finally understand my worth was never dependent on who stayed. Ang halaga ko, hindi kailanman nakadepende sa kung sino yung mananatili kasama ko. At baka yun talaga ang dahilan kung bakit may mga bagay na kailangan matapos. Hindi para tapusin o parusahan tayo. At hindi para burahin yung halaga ng nakaraan. Minsan, kailangan lang matapos ang isang chapter para magkaroon ng space para sa susunod. At ngayon, mas pinili kong tignan ang lahat ng nangyari sa buhay ko bilang journey. Hindi ko sinasabing thankful ako sa lahat ng sakit na dinanas ko. May mga bagay na sana hindi ko pinagdaanan, syempre. Pero nagpapasalamat ako sa kung sino ako ngayon pagkatapos ng lahat. At naniniwala ako na minsan may mga bagay na inaalis si Papa Jesus sa buhay natin. Hindi dahil gusto niya tayong saktan, kundi dahil mas alam niya at mas nakikita niya yung tama para sa atin. Minsan akala natin nawalan tayo, pero baka inililigtas pala niya tayo sa isang bagay na hindi natin nakikita. I'm still figuring out things. Hindi pa perfect ang buhay ko, hindi pa solve ang lahat. Siyempre, may mga takot pa, may uncertainties pa. Pero ngayon, iba na, hindi na ako palaging nakatingin sa likod at nagtatanong, bakit nangyari sa akin ito? Mas madalas ko na nga ngayon tinatanong, ano naman kaya ang naghihintay sa akin? And honestly, mas okay pala yun pakiramdam na hindi mo alam yung mga susunod. Pero hindi mo alam yung mga susunod, pero hindi ka naman natatakot. May mga nawala, may mga natapos, may mga bagay na hindi ko ginustong mangyari. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na yung story ko. Ang lahat ng nangyari ay naging mga pahinang nagturo sa akin kung paano isulat ang susunod. At baka yun talaga ang season 1. Hindi lang ito kwento ng lahat ng nawala sa akin. Ito yung kwento ng lahat ng natutunan ko dahil sa mga nawala. So, what if this is really my best chapter yet? Hindi dahil galit ako, hindi dahil bitter ako, hindi dahil wala akong pakialam sa nakaraan. Actually, natutunan kong respetuhin yung nangyari. Nang hindi kinakailangan balikan. Maaari kong pahalagahan ng mga alaala nang hindi ko gustong ibalik yung dating buhay. Maaari akong magpatawad ng hindi ko kailangan buksan ang pintuan. Maaari kong mahalin ang dating ako nang hindi ko kailangan maging siya ulit. Because I'm not going backwards anymore. At kung kasama mo ako mula episode 1, maraming salamat. Nakita ninyo ang magulong simula, ang heartbreak, ang pag-iyak, paghilom, ang mga realizations, ang pagtakda ng boundaries, at baka sa isang paraan,
nakita mo rin ang sarili mo sa ilan sa mga kwento ko. At yung talaga ang gusto kong mangyari sa Ursa Diaries. Hindi isang perpektong buhay, hindi isang perpektong babae, kundi isang babae na sinusubukang buuin ulit ang buhay niya, one day at a time. Season 1 taught me how to let go. So, what happens after you finally let go? You build. At yun ang gusto kong ipakita sa season 2. Na hindi lang paghilom, kundi ang muling pagbuo. Ang pagiging independent, ang pagbuo ulit sa pangarap, ang paghahanap ng purpose, ng self-worth, ang pagiging strong woman, at syempre ang pagiging breadwinner, ang mental health, ang boundaries, at oo, ang posibilidad ng pag-ibig pagkatapos ng healing. Pero higit sa lahat, ang babaeng unti-unti kong nagiging. I went through a very difficult season ng buhay. Humingi ako ng tulong noong kailangan ko. Hindi dahil wala nang halaga yung nakaraan, kundi dahil natutunan ko ng mahalin kung nasaan ako ngayon. And maybe this really is my best chapter yet. Welcome to my next chapter. Ako si Ursa at ito ang The Ursa Diaries, Season 1, signing off. God bless po sa ating lahat at magkita-kita tayo sa Season 2 ng ating The Ursa Diaries. Mahal ko po kayo. Salamat po.